Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's February 4, entitled Mystery of All Mysteries. Sa Philippians 2 verse 6 and 8, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Dito sa mga kapatid, mapapansin natin na sino yung anak ng Diyos na namatay para sa atin. Niligtas niya tayo at naging tapat siya sa pagsunod hanggang sa kamatayan. Kahit yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Pag-isipan natin mabuti. Isipin natin yung ating sarili, mga kapatid. Kung naging sumusunod din ba tayo sa kautusan ng ating Panginoon? Iniligtas tayo ng Panginoon upang magawa nating sundin ang kanyang kalooban. Christ was himself without spot or stain of sin, but having taken the nature of man, he was exposed to the fiercest assaults of the enemy, to his sharpest temptations, to the keenest of sorrow, he suffered being tempted. So, nalalaman natin nung si Kristo ay nagsakripisyo para sa atin. Wala siyang dumi ng kasalanan o mantsa ng kasalanan. But, siya ay nagsakripisyo para sa nature ng tao, para maabot niya ang tao. At siya ay inassault ng kaaway. Siya yung nagsakripisyo siya para sa atin. At alay siya ng buhay para ang bawat temptation at mga kapighatian ay kanyang mapanagumpayan. At nagsasaad din dito na sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay mananagumpay. He was made like unto his brethren, that he might show that through the grace given, humanity could overcome the temptations of the enemy. So napakaganda po, mga kapatid. Naging isa siya sa kanyang mga kapatiran. At sa pamamagitan sa biyaya ni Kristo na binigay, ang tao ay makakapanagumpay laban sa tukso ng kaaway. Listen to his words. Lo, I come. In the volume of the book it is written of me. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. So mapapansin natin na ang kautusan ng Panginoon, kapag iniukit na ito sa ating mga puso, pakinggan natin ang kanyang salita. Na ang bawat salita ng ating Panginoon, kapag atin itong isa sa buhay, iuukit ito ng ating Panginoon sa ating mga isipan, upang hindi na ito mawala sa ating mga gawa. Who is it that does announces his purpose of coming to this earth? Isaiah tells us, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So mapapansin natin dito, inilalarawan si Kristo sa puntong ito, na kung saan ito yung purpose ng pagbuhay niya dito sa mundo. Ito yung purpose ng kaligtasan na inialay niya para sa atin. Na makilala natin yung sino yung pinanganak dito sa mundo na anak ng Diyos, mga kapatid. Na siya'y tinatawag na Konseho, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, mga kapatid. Dahil siya ang nagrepresentative ng Ama. Na ngayon, ang Panginoon ay nasa most holy place, nag-aabugar sa atin, na kapag tayo yung nagkasala, siya ang lalaban para sa atin. In our behalf, lalabanan niya tayo, mga kapatid. Kaya magpatuloy po tayo sa labanan dahil ang Panginoon po ang ating kasama at kapitan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the Word was made flesh and dwelt among us. Itong salita na sinasabi dito, mga kapatid, ito yung si Kristo. Jesus is the living Word of God, na sa pamamagitan niya ay inilikha ang lahat. Dahil kung wala siya, wala din tayo, mga kapatid. Kaya very thankful po tayo na nagsakripisyo ang ating Panginoon para sa atin. Na dumanas siya ng mga paghihirap para tayo ay mapagpala o pagpalain. Kaya tuunan natin ang pansin ng kanyang sakripisyo. Buksan ang ating isipan upang makamit natin yung mga pagpapala at makilala natin si Kristo na anak ng Diyos na nagligtas o nagkuha ng ating mga kasalanan. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justifying the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles,
Believe on in the world, receive up into glory. So mapapansin natin na kapag walang pakikipaglaban, walang dakilang misteryo ng kabanalan, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay minanifest niya yung flesh. Sa pamamagitan ni Kristo, ginastify niya sa espiritu at nakita ng mga anghel, isiniwalat sa mga hentil tayo, at sinampalatayanan ng mundo. At sa pamamagitan nito, o si Kristo, na kapag narinig na ng buong mundo, tatanggapin siya sa kaluwalhatian ng Diyos. O yung mga nananampalataya sa Panginoon, kapag iniligtas tayo ng Panginoon at makipag-cooperate tayo sa Kanya, tatanggapin tayo ng ating Ama na nasa langit. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So mapapansin natin na ang Diyos ay pinakadakila, na kanyang inexalt si Kristo upang mabigay niya sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, makakamit natin ang kaligtasan. At ang lahat ng mga tuhod ay luluhod sa kanyang harapan. At lahat ng mga bagay sa mundo ay talagang yuyuko sa kanya. Ang mga bagay na nandito sa mundo ay magko-confess sa pangalan ni Kristo at magbibigay kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos Ama. Kaya mga kapatid, mapapansin natin si Kristo ang imahe na hindi nakikita na Diyos. Siya ang unang ipinanganak sa lahat ng inilikha. O siya yung unang bagay na kung saan ay kung wala siya, wala din tayo. Kung wala siya, walang inilikha dito sa mundo. Mapapansin natin dito, the incarnation of Christ is the mystery of all mysteries. Kaya maraming nagtatanong at nakikipaglaban patungkol sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Isa po itong misteryoso. Kaya kung ano man ang mga naintindihan nating katotohanan, atin nawa itong maisabuhay. Kilalanin natin si Kristo sa ating buhay dahil nabuhay siya para sa atin at kinakailangan na mabuhay din tayo para sa Kanya. Kaya sa umagang ito nawa ay ating maintindihan na si Kristo, yung mga misteryo at mga pagpapala na ni-reveal niya sa atin, yung mga bagay na alam natin na hindi natin agad maintindihan. Ngunit dahan-dahan kapag nilalakaran natin ang mga liwanag, mapapansin natin, dito maa-adapt natin ang buhay ni Kristo. Kaya panatilihin po nating empty ang ating mind sa mga temporary na bagay. At punuin natin ng mga makalangit na bagay upang ang sakripisyo ni Kristo ay hindi masasayang. Dahil tayong lahat ay nagsusumikap, tayong lahat ay makakamit ng tagumpay. Dahil si Kristo nangako, at kapag tayo nanampalataya at tumutupad sa kanyang mga utos, tayo ay ililigtas at pagpapalain. Nawa ay atin itong maintindihan, and God bless sa lahat.